Kabanata 101 hanggang 120. Narinig ang tinig na ito, sumimangot si Charlie at tumangala upang maghanap ng pagkilala. Nakita niya ang isang binata na nakasuot ng puting linen suit, itim na sapatos, at lahat ng uri ng mga pulse areas, na naglalakad patungo sa gilid na ito. Bagaman madaling araw, nagsuot siya ng isang pares ng anti-gang ginto na may gilid na ginto na may dalawang bilog na itim na basong plato, ang uri ng sibilisasyong salamin, na isinusuot ng huli na dinastiyang Qing. Sinundan ng binata ng 4 o 5 mga tanod. Kung ihahambing sa kanyang hitsura, ang mga tanod na ito ay mas mabangis at masama, at ang bawat katabi niya ay mabilis na lumayo upang maiwasan ang pagkakaroon ng gulo. Oo, si Steven pala. Pagkakita pa lang ng amo sa binata, kaagad niyang binuksan ang kanyang mga mata at ngumiti, at ang mga nakakaulong salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang umaagos na tubig, Mr. Steven, bakit hindi mo sinabi ng maaga nang pumunta ka dito ngayon? Pupunta ako sa kalsada upang salubungin ka. Panipi. Okay, huwag kang magsalita ng kalokohan, titingnan ko lang ngayon. Kaway pa ang kaway ng kaway. Humakbang siya pasulong, tiningnan ang bato sa kamay ni Charlie, at itinaas ang kanyang ulo upang tanungin ang boss, Irvin Jones, ilagay mo sa akin ang batong ito. Mayroong isang batong timbang sa papel sa lamesa ng aking ama. Tama lamang na gamitin ito. Panipi. Ito, ang Mang Bin ay boss ay nagbigay ng isang tuyong ngiti, tiningnan si Charlie na may ngisi, at sinabi na mangyaring, Mr. Steven, malas talaga ito. Ang bato ay nabili ng kapatid na ito. Sa totoo lang, ang bato na ito ay walang espesyal. Maliban sa press paper, wala itong gamit para sa anumang bagay. Espesyal akong nakalaan ng mas mahusay na mga produkto para sa iyo. Ano ang kagandahan ng mga walang kwentang bato? Ang mga nangungunang kalidad na produkto lamang ang karapat-dapat sa iyong pagkakakilanlan. Panipi. Alam ni Charlie na ang boss na ito ay pinangalan ng Irvin Jones, at tila kilala niya ang binatang ito. Gayunpaman, namangha rin siya sa serbisyo sa labi ni Irvin Jones. Siya ay talagang madaldal sa mga tao at kalokohan sa mga aswang. Dali-daling inilabas ni Irvin Jones ang tumitigas na kabayo na plastic na jade, isinasablig sa kanyang bibig, Mr. Si Steven, ito ang pinakamamahal na bagay ng dating asawang imperial. Kita mo, ang jade na ito ay malinaw sa kristal, at ang jade ay may mabuting kalidad, kaya't huwag tayong masyadong magsalita. Alang-alang kay G. Steven, ang presyo na binili mo ng tasa ng tangke ng manok ay katulad ng kahapon. Maaari mong kunin ito sa 9,000. Panipi. Walang imak si Jacob nang marinig iyon, ang parehong pekeng tasa ng tangke ng manok, naglakas loob na bumili ng 300 at samantalahin pa rin ito. Hindi niya inaasahan na 9,000 talaga ang ginastos ni Steven. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Si G. Steven ay walang pasensya sa pandinig, sinipa si Irvin Jones sa tagiliran, at mayabang na sinabi, gusto ko lang ang batong ito, ibigay mo sa akin, bibigyan kita ng 20,000. Nang marinig ni Irvin Jones ang 20,000, biglang nag-init ang kanyang puso, at binaling niya ang kanyang ulo at sinabi kay Charlie, kapatid, paano mo ibigay ito kay Steven? Sumimangot si Charlie at malamig na sinabi, ito ang isang bagay na binili ko, at ayokong ilipat ito sa iba. Sino ang humiling sa iyo na ilipat ito? Wala kang nabayaran na pera, kung sino man ang nagbayad para rito. Walang pasensya na sinabi ni G. Steven, pagkatapos ay kumuha ng isang wallet mula sa kanyang mga braso, kumuha ng isang salansa ng mga perang papel, at itinapon sa mukha ni Irvin Jones. Hindi na kailangang maghanap ng 20,000, kukunin ko ito. Ang mga mata ni Irvin Jones ay nagliwanag, at mabilis niyang kinuha ang mga perang papel sa kanyang kamay at ngumiti kay Charlie, kapatid, mayroon din akong isang inkstone paperweight na mula kay Emperor Kangxi. Mas mahusay na panatilihin ito kaysa dito. Panipi. Umiti si Charlie at sinabi, Irvin Jones, hindi mo na kailangang basagin ang mga bagay na iyan, tama ba? Binili ko muna ang papel na ito, at hindi ako interesadong ibigay ito sa iba. Panipi. Nang makita na hindi kumalas si Charlie, hindi ito mapigilan ni Irvin Jones. Pagkatapos ng lahat, alinsunod sa mga patakaran ng anti-gang transaksyon, bumili muna ito, at kung lalabagan niya ang mga patakaran, hindi siya makakatrabaho sa anti-gang kalye na ito sa lalong madaling kumalat ang balita.
Si Irvin Jones ay kailangang tumalikod, tumango, at sinabi kay G. Steven, Mr. Steven, ang bigat ng papel na ito ay talagang hindi magandang bagay, may isang bagay na mas mahusay sa aking bahay. Panipi. Bago niya natapos ang kanyang mga sinabi, sinipa ni G. Steven ang baywang at isinumpa, naging matapang ka. Maraming bagay ang binili ko sa iyo. Ngayon ay talagang pinahit mo ang iyong siko upang matulungan ang isang mahirap na tao na makipag-usap. Panipi. Sinipa si Irvin Jones at naupo sa lupa, nakahawak sa baywang at nagngangalit, nagreklamo, Mr. Steven, kung hindi niya ibigay sa akin, hindi ko mapigilan. Panipi. Tulad ng sinabi niya, masigla niyang kinindatan si Charlie, nais na palabasin niya ang bato. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga damit at pag-uugali ni Charlie, alam niya na wala siyang masyadong pera sa kanyang pamilya, at wala siyang kapangyarihan o impluensya. Chapter 102. Pero iba si Steven. Siya ang sikat na pangalawang henerasyon sa mundo ng panitikan at libangan, at hindi siya nakaramdam ng kakulangan ng pera mula nang siya ay ipanganak. Hindi nais ni Irvin Jones na mapahamak si Steven o labagin ang mga panuntunan, kaya kinindatan niya si Charlie. Nakita ni Charlie ang pahiwatig ni Irvin Jones noong matagal na panahon, ngunit hindi niya ito pinansin at mahinang sinabi, hindi. Si Irvin Jones ay talagang walang magawa, kaya't nakaupo lamang siya sa lupa at humuhupa, upang hindi na muling mapahawak ni G. Steven. Tingnan mo sayang mo. Sinumpa ni G. Steven na tumawid ang mga kilay at dapat itaas ang ulo at sulyap kay Charlie gamit ang isang madilim na mata. Sinabi niya na may pera sa kanyang kamay, binili mo ito ng 300. Magbabayad ako ng 30,000. Ibigay mo sa akin. Ang karamihan ng mga nanunood ay gumawa ng isang tunog ng paglanghap, at lahat sila ay tumingin kay Charlie, ang kanilang mga mata ay puno ng panibugho. Ang presyo ng mga bagay na binili ng 300 ay tumaas ng 100 beses bago takpan ang init. Ito ay isang halatang kita. Bukod sa maliit na bato, ang sinumang nakakaalam ng mga kalakal ay maaaring makita na kinuha ito sa tabing dagat. Ang ganitong uri ng sirang bato, maraming sa tabing dagat ng ilog, nasaan ang Diyosa na may timbang sa papel. Medyo natuwa din si Jacob. Kung sa bagay, kumita siya ng higit sa 2,000 nang magpalit siya ng kamay. Hindi man sabihing bumawi sa nawala sa kahapon, makakagawa pa rin siya ng kaunting kita. Tinaas ni Charlie ang kanyang ulo, ngumiti kay G. Steven, at sinabing, sinasabi ko ngayon lang, huwag magbenta. Kahit na magbayad ka ng 300,000, mayroon pa rin akong mga salitang ito. Panipi. Ikaw. Ang mukha ni G. Steven ay biglang naging pangit, at isang matinding ilaw ang sumilaw sa kanyang mga mata. Maraming mga tao sa paligid, si Charlie ay ganap na tumanggi sa publiko, hindi ba ito napahiya siya? Pagong. Nais mong magkaroon ng problema sa akin, tama. Matindi ang panunuya ni Steven, huwag mo akong tanungin, sa anti-gang kalye na ito, alin sa mga bagay na gusto ni Steven ay hindi mabibili. Ngayon kailangan mong magbenta, at kung hindi, kailangan mo pa ring magbenta. Pagkatapos ng pagsasalita ni Steven, winagiwi niya ang kamay sa likuran niya. Ang mga tanod ay biglang, hulled, at pinalibutan si Charlie. Ang karamihan ng tao sa paligid niya ay nagbago rin ng kulay. Pati si Jacob ay natigilan. Ang pamilya Chin sa Ores Hill. Iyon ay isang mayaman at kilalang pamilya na mas kilalang tao kaysa sa pamilya ni Gerald. Hindi nakakagulat na gumastos si G. Steven ng 9,000 upang bumili ng isang peking tasa ng manok. Wala naman siyang nararamdamang pagkabalisa. Ang mga tao ay walang pakialam tungkol sa pera. Kung ito ay totoo o hindi, binibili lang niya ito para masaya. Maraming mga tanod ang pumalibot kay Charlie, agresibo. Natakot si Jacob sa mga bagay, kaya kinindatan niya si Charlie at hiniling na mabilis na dalhin ang mga bagay kay G. Steven. Mahinang tumingin si Charlie, sumulyap sa mga nakapaligid na bodyguard, at sinabi, sinasabi ko pa rin iyon, huwag kang magbenta. Kung nais mong samantalahin ang sitwasyon, masasabi ko lang sa iyo, ang aking mga bagay, walang sino man ang maaaring kumuha. Hindi rin ito gagana para sa iyo. Panipi. Ano ang mali sa akin? Si Steven ay mukhang mayabang at itinaas ang kanyang baba upang pag-alitan, sinasabi ko sa iyo, ako ang hari ng langit.
Ikaw, isang pagong na nais makipaglaban sa akin, ay walang pasensya. Chapter 103. Nakikita ang kayabangan ni Steven, pinigilan ng nakapaligid na karamihan ang kanilang paghinga. Iniisip, ang Charlie na ito ay naglakas loob na harapin si Steven, ito ay isang malaking pagkawala. Si Charlie ay mayroon pa ring kalmadong mukha at ngumiti, sa palagay ko ikaw ay nasa industriya din ng anti-gang. Naisip mo na ba ang tungkol sa kung ano ang pinakapartikular sa industriya ng anti-gang ito? Panipi. Malamig na tinanong ni Steven, ano ang pinakamahalagang bagay? Tumawa si Charlie at sinabi, syempre ang pinakakakaibang bagay ay ang mga patakaran. Pagkatapos nito, itaas ng kaunti ang lakas ng tunog at sabihin ng malakas, ang mga antigo ay unang dumating, unang hinahatid, at nandyan ako. Sino pa ang makikipagkalakalan sa iyo sa industriya na ito bukas? Kapag nangyari iyon, Steven, ikaw ay magiging isang daga na tumatawid sa kalye, at ang lahat ay hiyawan. Panipi. Nang matapos siya magsalita, natigilan si Steven, isang flash ng galit ang sumilay sa kanyang mukha. Mayroon talagang ganoong panuntunan sa anti-gang mundo. Inaangkin niya na naglalaro ng matikas na scholar, at natural na malinaw siyang malinaw tungkol sa panuntunang ito. Kung kumalat ang insidente ngayon, ang tindahan na madalas niyang makitungo ay malamang naurong sa takot na mapahamak ang ibang mga customer. Hindi inaasahan ni Steven na pipigilan ni Charlie ang kanyang sarili na dumating sa entablado na may ilang mga salita. Mabilis na tinitigan niya si Charlie, talagang nais nitong sipain ang mukha na yon. Ngunit pilit pa rin niyang nilulunok ang kanyang galit, kinurot ang kanyang ngipin, at sinabing, talaga bang naiisip mo na karapat-dapat ka sa iyong bato? Nais ko lamang na malaman mo na ang mga antigo ay hindi maa-access ng lahat. Ikaw ay isang mahirap na multo, dapat kang umuwi sa lalong madaling panahon upang itanim ang lupain, upang hindi ito madungisan. Panipi. Matapos magsalita, pinagsama ni Steven ang kanyang manggas na may madilim na mukha, at itinaas ang mga braso sa mga mata ni Charlie at umiling, buksan ang mga mata ng iyong aso at makita ng malinaw. Ang string ng jade ng dugo ng manok na ito ay 150 mula kay Lingnan. Nakuha ko na. Nakita mo ba ang napakagandang bagay? Panipi. Ang pulse eres sa pulso ni Steven ay malinaw na kristal, pula, at may kintab sa araw, at napakaganda na ang lahat sa paligid niya ay nagmulat ng kanyang mga mata. Napatingin si Irvin Jones sa mga string ng kamay, napakalaking paglunok, nabigla ako, anong magandang bagay. Manalo ka. Siyempre. Ipinagmamalaki ni Steven ang reaksyon ng lahat. Pagkatapos nito, sinulyapan niya si Charlie, binuksan ang kanyang kwelyo, at inilabas ang isang hugis na jade na nakatali sa kanyang leeg, tingnan mo ulit ito. Ang piraso ng chalcedony na ito ay isang darating na regalo na seremonya na ibinigay sa akin ng Emperor ng Soi Dynasty. 88 mga mataas na ranggo na monghe ang nag-set up ng isang dambana upang italaga ang Buddha at bigkasin ang Buddha sa loob ng 108 araw. Ito ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Panipi. Nang marinig na napakalaki ng piraso ng gourd chalcedony na ito, dinidilaan ng karamihan ang kanilang mga leeg upang panoorin. Sinampal ni Irvin Jones ang kanyang ilong sa kasab-ikan na parang sinasampal, ang kanyang mga mata ay diretso sa jade gourd, ang kanyang mga mata ay sakom, at nais niyang lunukan ito sa kanyang tiyan. Hawak ni Steven ang shore gourd at pinangutya si Charlie, hindi magandang paglalaro, mayamang paglalaro ng jade, ikaw ay isang mahirap na tao, hindi mo kayang bayaran ang disenteng damit, at nais mong bumili ng mga antigo. Pinapatawa nito ang mga tao ng malakas. Panipi. Ang kanyang tono ay nakakatawa, at ang nakapaligid na karamihan ay nakatingin kay Charlie paminsan-minsan. Sa katunayan, si Charlie ay hindi mukhang isang mayamang pamilya. Sinuot niya ang pinakakaraniwang puting t-shirt, maong, at isang pares ng sneaker, tulad ng isang batang nagtatrabaho. Tungkol sa sangkapan ni Steven, tila ordinaryong ito, ngunit ang sinumang nakakaalam kung paano gawin ito ay alam na ang hanay ng mga damit na ito ay mahal at ganap na gawang kamay, at nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 6 na numero mula ulo hanggang paa. Tumingin si Charlie kay Steven na may isang smug na tingin at naramdaman na ang taong ito ay nakakatawa, ngunit sa katunayan, hindi siya isang masamang tao, at the best siya ay isang uto-utong batang Panginoon na may paningin.
Kaya tumingin sa kanya si Charlie at ngumiti, mayaman ka di ba? Tingnan ang iyong pulse areas, maganda talaga ito, ngunit ito ay isang huwad. Panipi. Si Steven ay natigilan saglit, at biglang umungol, nagsasalita ka ng kalokohan, ang aking pulse areas ay hindi maaring peke. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin ang mga boss sa mga anti-gang tindahan sa paligid mo. Nagkibit-balikat si Charlie at may sinabi sa mga salitang, kung mayroon kang pera upang maglaro ng mga antigo, kailangan mo ring tingnan kung sino ang naglalaro ng mga antigo. Kung ang isang bulag ay kailangang makarating sa anti-gang bilog, hindi niya alam kung paano magpanggap na naiintindihan, sa paningin ng iba. Isa lamang siyang matabang tupa, wala nang iba. Panipi. Si Steven ay puno ng inis. Narinig na kinukot siya ni Charlie ang kanyang kamangmangan, mahigpit niyang sinabi, kung ang aking pulse areas ay totoo, maaari kang lumuhad at aminin sa akin on the spot, kumusta naman? 104. Kabanata 104. Sige. Sumang-ayon si Charlie, na may sobrang nakaka-relax na pag-uugali, ang pag-iisip ng artificial na bloodstone bilang jade ng dugo ng manok, masasabi ko lamang na ikaw ay talagang isang talent. Pinagtawanan siya ni Steven, na mula ang mukha niya, mariing ibinaling niya ang kanyang ulo at sinabi sa karamihan na pinapanood ang buong eksena. Boss Jones at Boss Lee, susuriin ninyong dalawa para malaman kung totoo ang bracelet na ito o hindi. Ang 2 taong pinangalanan niya ay biglang nagpakita ng pagkapahiya at nakatingin sa isa't isa. Ang pagtatasa ng mga anti-gang tao, maging sila ay totoo o hindi totoo, ay nakakasakit, at maaaring mapinsala nito ang mga kasamahan. Steven, pareho kaming may limitadong kaalaman, hindi talaga natin ito nakikita. Galit na sinabi ni Steven, huwag isiping hindi ko alam kung ano ang sayo. Bigyan mo ako ng isang mahusay na pagsusuri, hindi mahalaga kung ito ay tunay o hindi, hindi mo ako guguluhin. Ngunit kung magpapaloko ka, may mahahanap akong taong susuriin pagkatapos. Hindi kita maiiwasan sa pagsisinungaling. Panipi. Huwag kang magalit, G. Steven. Ang dalawa ay sumulong sa pagkabigla. Walang nang ahas na masaktan si G. Steven kapag gumagawa ng negosyo sa Antique Street. Sa makatuwid, ang dalawang mga may-ari ng anti-gang tindahan ay kailangang kumagat ng bala at tingnan ang string ng jade. Makalipas ang ilang minuto, ang isa sa mga boss ay nagbigay ng isang nanginginig na tuyong ngiti. Steven, ang maliit na kapatid na lalaki ay tama, ang iyong mga pulse areas. Sabihin. Malamig na nginisya ni Steven. Ang boss ay natakot at mabilis na sinabi, ang iyong pulse areas ay talagang artificial na bloodstone, hindi jade. Pagkahulog ng boses niya, naging berde ang mukha ni Steven, duguan, at mabilis na namula, na parang sinampal sa publiko. Matindi ang paglunok ng lalamunan niya na para bang galit. Ang dalawang boss ay natakot ng labis na sila ay humulik sa karamihan, na hindi nang ahas na lumitaw muli. Umiti si Charlie at sinabing, naniniwala ka ba ngayon? Ang pagbili ng isang pangkat ng mga artificial na bato sa 1.5 milyon, si G. Steven ay talagang mayaman. Panipi. Sa pagkakataong ito na-miss kita. Umisi si Steven at sinabi, hindi ba't 1.5 milyon lamang ito? Sa palagay mo babayaran ko ang pera? Kahit na ang aking mga pulse areas ay peke, ang aking jade gourd ay laging totoo, ganap na tunay. Panipi. Para sa sure gourd na ito, 100% tiwala si Steven. Sapagkat nakakita siya ng dalubhasa upang suriin ito, ang long na ito ay talagang isang magandang sinaunang jade, at ito ay nasa Soi Dynasty. Malamig nang umuso si Charlie, kung maaari kang magsuot ng isang malaking masasamang bagay bilang isang kayamanan, natatakot akong walang pangalawang hanggal na katulad mo sa mundo. Ano ang pinagsasabi mo? Nakakaloko lang. Panipi. Matalim na umungal si Steven, at nakausli ang mga bughaw na ugat sa noo. Mahinang sinabi ni Charlie, nakolekta mo ang isang mabangis na bagay sa tabi ng iyong balat. Maswerte ka kung hindi ka pa namatay. Panipi. Pangit ang mukha ni Steven, ngunit sa mga natutunan na aral ngayon lang, hindi niya natitiyak kung totoo o mali ang mga sinabi ni Charlie. Napatingin siya at tinanong, bakit mo nasabi iyan? Tingnan ang hugis ng jade gourd na ito. Malamig na sinabi ni Charlie, hindi mo ba nasuri kung natanggap mo ang jade? Ano nga ba ang ginagawa ng mga piraso ng jade na may ganitong hugis? Si Steven ay sumigaw na may kumpiyansa,
hindi ito ang seremonyang pang-edad ng Soy Emperor. Ang Long ay kumakatawan sa pagiging matagumpay, at alam ng lahat na makitungo sa Jade. Mas alam ko ito kaysa sa kaawa-awang tao. Alam mo kung ano si Panipi. Kabanata 105. Nang makita ang matigas na bibig ni Steven, umiling si Charlie at uminas na pinangot siya. Hindi mo nga alam ang pagkakaiba sa pagitan ng isang gourd at isang jade plug. Sinabi ng matandang kasabihan, sina Jean at Jade ay nasa 9 na orifices, at ang mga patay ay walang kamatayan. Dapat mong laging alam ang pangungusap. Anong uri ng gininto ang Jade, mga patay? Naguluhan si Steven. Ang mukha ni Charlie ay, hindi mo maaaring turuan ng isang bata, at umiling siya at sinabi, hindi ko alam ito. Palagi mo na bang naririnig ang tungkol kay Giacoyo? Panipi. Anong 9 na aperture Jade? Lalo namang naguluhan si Steven, blanko ang tingin kay Charlie. Bagaman gusto ni Steven ang mga antigo, wala siyang pag-iisipang mag-aral ng lahat, iyon ay, binibili niya ang sinabi ng iba na mabuti, at pagkatapos ay lumabas at nagpapanggap na tama. Tanga. Sinisita ni Charlie, ang 9 na aperture jade ay ang jade plug na ginamit ng mga patay upang i-plug ang 9 na mga siwang. Mayroong 7 mga butas sa tainga, ilong, bibig, at mata, kasama ang mga butas ng genital at excretory hole. Patay. Binuka ni Steven ang kanyang bibig, umikot ang mga mata. Sinulyapan niya ang jade na nakabitin sa kanyang leeg sa kawalan ng paniniwala, at biglang tumayo ang buhok sa kanyang likuran. Ito ba ay mula sa isang patay? Kinutya ang sinabi ni Charlie, mukhang hindi mo talaga maintindihan. Ginagamit ito sa iyong kamay ng isang patay upang i-plug ang butas ng alisan ng tubig, na kung saan ay ang pintuan ng silindro. Isinuot mo pa ito sa leeg mo, hindi ka ba nangangamoy? Panipi. Hindi na nakapagsalita si Steven, nakatitig sa jade gourd sa kanyang kamay, biglang isang malakas na pakiramdam ng pagduwal ang umusbong. Ang jade gourd na ito ay talagang pinalamanan sa lugar na iyon. At talagang kinuha ko ito bilang isang mascot at isinabot ito sa aking leeg sa loob ng 3 taon. Ang pinaka-di-asterisk man na bagay ay dahil sa sobrang gusto ko ang bagay na ito, madalas ko itong nilalaro sa aking bibig. Hindi ba nangangahulugan ito na hindi ako direktang kumain ng dumi ng mga tao ng una? Suka. Hindi na napigilan ni Steven, yumuko at muling kumalas. Ang karamihan ng tao na nagsusumikap pa rin upang panuurin, ngayon ay isang nakakainis na pagtingin sa kanya. Ang ilan ay nagagalak din sa kasawian, binibiro si Steven sa pagiging bulag, at gumastos ng maraming pera upang bumili ng isang masamang bagay. Malamig na sinabi ni Charlie, gayon din, ang piraso ng jade na ito ay matagal nang ibabad sa bangkay Chi, at sumuso ito ng sapat na mabangis na aura. Kung magpapatuloy kang magsuot nito, tiyak na mamamatay ka sa loob ng 1 taon. Panipi. Nang matapos na niya ang kanyang mga salita, ang karamihan sa paligid ni Steven ay agad na, pabalik, sa takot na mahawahan ng bangis sa kanyang katawan. Si Irvin Jones, na nakatayo sa tabi ni Steven, ay tumakbo din sa pinakailalim. Bagaman siya ay isang kalahating timbo ng tubig, at kadalasan ay wala siyang ginagawa kundi ang manloko, ngunit nakipag-usap din siya sa magnanakaw na nakikipaglaban sa master, alam na ang mga salita ni Charlie ay hindi walang batayan. Natakot din si Steven at napatingala kay Charlie. Malamig ang mukha ni Charlie, at ngumuso siya, magkakaroon ka ba ng masamang oras sa taong ito? Nagkaroon ka ba ng madugong sakuna tulad ng isang aksidente sa sasakyan o kung ano? Panipi. Blanko ang titig ni Steven kay Charlie, tuluyan ng natigilan. Nagkaroon siya ng isang masamang kapalaran sa taong ito, at siya ay nagkaroon lamang ng isang aksidente sa sasakyan sa simula ng taon. Kung hindi dahil sa crash-resistant na Hummer sa araw na iyon, matagal na niyang ibinigay ang kanyang buhay. Gayunman, ang driver na nagmamaneho ay napatay na agad. Sinira niya ang 2 tadyang at gumugol ng kalahating buwan sa ospital bago umuwi. Si Steven ay napasok sa isang malamig na pawis, hinugot ang piraso ng jade mula sa kanyang leeg, kumaway, at itinapon ito sa malayo. Mabilis na napaatras ang karamihan, sa takot na magdulot ng gulo sa pang-itaas na katawan. Nang makita ang konsensya ni Steven na nagkonsensya, siniko ni Charlie sa kanyang puso. Kung hindi niya paalala sa kanya ngayon, kung magpapatuloy itong isuot ni Steven, tiyak na mamamatay siya ngayong taon.
Sino ka? Umisi si Steven ng ngipin at sinamon ng tingin si Charlie. Ang taong ito ay nakakaalam ng sobra, ito ba ay isang taong ipinadala ng kaaway? Ako ay isang taong hindi mo kayang bayaran. Kabanata 106. Malamig na sabi ni Charlie, tumalikod at aalis na. Nang makita ni Steven na ang iba pang partido ay aalis na, inisip niya na nais ni Charlie na makatakas, at agad na umungal, abangan siya para sa akin. Manggahas na hanapin ang aking kasalanan, dapat mayroong isang tao sa likod ng batang ito. Panipi. Hindi kayang mag-provoke. Haha, sa Ores Hill City, walang sino mang hindi ko kayang pukawin. Panipi. Mahuli mo siya, putulin ang kanyang paa, at tanungin kung sino ito na naglakas loob na guluhin ang aking pamilya Chin. Naniniwala siya na si Charlie ang taong ipinadala ng kanyang karibal sa negosyo, kung hindi man, paano niya malalaman ng eksakto kung ano ang nangyari sa kanya sa aksidente sa kotse. Agad na kumilos agad ang ilang tanod at sumugod na tumayo sa harap ni Charlie. Ang dalawa pang bodyguard ay humakbang sa mukha ni Jacob, at marahas na inabot ang kanilang mga kamay at hinawakan sila. Si Jacob ay takot na takot, hindi niya inaasahan na makarating sa ganitong uri ng sakuna nang lumabas siya upang bumili ng isang antigo. Nang mahuhuli sana ng bodyguard si Jacob, malamig ang mga mata ni Charlie, at sinipa niya ang isang brawny na lalaki sa harap niya gamit ang isang paa, sumugod kay Jacob sa 3 o 2 hakbang, at hinampas ang mukha ng tanod ng isang suntok. Bang! Hahawakan na sana ng bodyguard si Jacob at tinamaan ng suntok sa harap. Bigla niyang niluwa ang ilong niya at umatras, tinatakpan ang mukha. Nakita ng ibang tanod na si Charlie na sinisimulan ang kanyang kamay, mabilis na kinuha ang kuryente, at tinawag ng matindi si Charlie. Sumigaw si Jacob sa takot, Charlie, lumayo ka. Bago siya natapos magsalita, mabilis na inalog ni Charlie ang kanyang katawan, iniiwas ang isang stick na lumipad, isiniksik ang kaliwang palso ng bodyguard gamit ang kanyang backhand, at pilit na sinubukan. Boom! Bago ang reaksyon ng bodyguard na may dekoryenteng baton, itinapon siya sa isa sa kanyang balikat, umisi sa sakit, at hindi makatayo ng mahabang panahon. Si Jacob ay walang imak, halos hindi makilala na ang binata na nakatayo sa harap niya ay ang kanyang manugang. Bakit napakahusay ng kanyang kasanayan? Yumuko si Charlie, kinuha ang batong elektrisidad sa lupa, pinisil ito sa kanyang kamay, at sinabing, sino pa? Sumama na tayo sa iba pa. Panipi. Tahimik na nagmamasid ang karamihan, lahat nakatingin kay Charlie. Napatulala din si Irvin Jones, nakatitig kay Charlie, at nagbulang-bulungan, kapatid, kamangha-mangha. Siya ay maswerte na hindi niya nagagalit ngayon si Charlie, kung hindi man, ang isang ito ay nahulog mula sa kanyang balikat at ang kanyang mga buto ay mahuhulog. Bumalik sa katinoan si Jacob at gulat na nagtanong sa likuran ni Charlie, Charlie, saan mo natutunan ang kasanayang ito? Ito, ngumiti si Charlie at sinabi, Itay, noong una akong nagtatrabaho, nainas ako sa bahay na nanunood ng TV. Wala bang palabas sa singsing tuwing umaga sa TV? Nalaman ko lahat ito sa TV. Panipi. Sa katunayan, nagsanay si Charlie ng Wing Chun mula noong bata pa siya, at ito ang pinakatunay na Wing Chun. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay ang supling ng sangay ng pamilya Wade. Gayunpaman, upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, natural na hindi niya masasabi sa matandang guro. Bukod dito, ang ikinagulat ni Charlie ay ang kanyang lakas ngayon na tila napabuti. Ang pagiging epektibo ng laban ay napabuti ng maraming beses kaysa sa dati. Mukhang ito ay dapat na sanhi ng siyam na malalim na mga klasikal na langit. At ang librong puno ng aura ngayon, isang maliit na aura ay pumasok sa katawan, at nadama kong ang pisikal na fitness ng buong tao ay napabuti ng marami. Tumunog ang karamihan. Ang nasabing isang malakas na kasanayan ay mas malakas kaysa sa kasanayan ng isang martial artist sa Ores Hill City Martial Arts Hall. Tinuruan niya talaga ang sarili niya sa panunood ng TV. Ang talento na itinuro sa sarili ay simpleng kamanghamanghang. Natutunan ko ito sa TV. Nanlaki ang mga mata ni Irvin Jones. Ang isang kamanghamanghang kasanayan ay nagmula sa panunood ng TV. Mabilis niyang hinahangaan si Charlie at biniro siya, Big Brother, pwede ko bang tanungin kung aling channel ang pinapanood mo? Nais mong malaman. Panipi.
Tumingin si Charlie kay Irvin Jones at mahinang sinabi, CCTV Sports Channel, The Arena. Kabanata 107. Naisip ng mga taong naroroon na nagsasabi ng totoo si Charlie, lahat sila ay pinipigilan ang kanilang lakas, at nais nilang umuwi at tingnan ang programa. Si Steven, na nakatayo ng nakakaloko sa gilid, sa wakas ay nabawi ang kanyang pandama sa oras na ito, ang kanyang ekspresyon na sobrang pangit. Nakakahiya naman ito. Ang mga bodyguards na nagbayad ako ng maraming pera sa lahat ng mga senior martial artists sa Martial Arts Center sa lungsod. Hindi inaasahan, napabalikwas sila ng isang mata ng isang mabuhok na batang lalaki na nanood ng TV at natuto ng martial arts. Si Steven ay isang tao sa martial arts at hindi niya makita ang antas ni Charlie, ngunit ang mga bodyguard na nasa ilalim niya ay hindi bobo. Malalaman ng mga eksperto kung mayroon man. Alam nila sa isang sulyap na hindi nagsasalita ng malalaking salita si Charlie, at ang kabilang partido ay hindi nagbigay ng buong lakas. Ito ay talagang isang taong hindi nila kayang pukawin. Sa makatuwid, maraming mga bodyguard ang hindi naglakas loob na sumulong at tumingin kay Charlie nang may pagkamangha. Si Jacob ay nagmamasid mula sa tagiliran. Wala siyang alam tungkol sa martial arts. Naisip niya na ang mga trick ng Charlie ay ordinaryong, iyon ay, kinurot ang kanyang palso, ibinabato ang kanyang mga balikat at iba pang mga bagay, ngunit medyo malakas lang ito, hindi niya alam na ito ang totoong kasanayan. Si Charlie ay bahagyang ngumiti kay Steven sa oras na ito, pupunta ka ba ng mag-isa o kailangan kong lumapit? Ikaw, huwag kang lumapit. Takot na takot si Steven na pawis na ang ulo, at hindi niya namalayang umatras. Pagkakita sa kanya ng labis na pagkabalisa, malamig na humilik si Charlie at lumakad palapit sa kanya. Tinitigan siya ni Steven sa sobrang takot, at mabilis na umatras. Kung ako ay itinapon sa kanya ng ganito, tiyak na mahiga ako sa ospital sa kalahating buwan. Sa sandaling ito, isang itim na kotse ng BMW ang dahan-daang nagmamaneho mula sa sulok ng kalye at huminto sa hindi kalayuan. Mabilis na binuksan ng driver ang pintuan at hiniling ang mga tao na lumabas sa kotse. Tuwang-tuwa si Steven nang makita ang eksenang ito at sumigaw sa kabilang panig, "Ate! May binugbog ako. Halika at iligtas mo ako." Panipi. Tumangala si Charlie at nakita na ang karamihan ay kusang loob na sumuko sa daanan, at isang babae na nakasuot ng itim na kasuotang palakasan ang naglalakad patungo sa gilid na ito. Ang masikip na kasuotang pampalakasan ay binabalangkas ng perpekto ang figure ng babae, at ang kanyang mukha ay galit, na nagdaragdag ng kaunting kabayanihan. Iyon ang kapatid na babae ni Steven, Ao Shuchin. Ang isang tao sa karamihan ay biglang sumigaw sa pagkagulat, at pagkatapos ay ang isang tao ay naguguluhan. Bulalas ni Steven, "Ate, binugbog ako ng batang ito, tutulungan mo akong talunin siya ng mabagsik." Matapos lumapit si Ao Shu, sumulyap siya sa mga tanod na nakahiga sa lupa, pagkatapos ay malamig na tumingin kay Charlie, "Pinalo mo ang mga taong ito." Flat na sinabi ni Charlie, "Ako ito, ano ang problema?" Biro ni Ao Shu at sinabing, "Wala, mag-sorry ka agad sa kapatid ko." "Paano kung sasabihin kong hindi? Pagkatapos ay lalaban ako hanggang sa humingi ka ng tawad." Bago natapos ang mga salita, hinagupit ni Ao Shu ang kanyang mga binti at sinipa ang pisngi ni Charlie sa isang iglap. Medyo nagulat si Charlie, ang husay ng babaeng ito ay mas mahusay kaysa sa dating pangkat ng mga tanod. Ang kanyang whip kick ay puno ng lakas at bilis, at tila siya ay isang seryosong practitioner. Pinanood ni Steven ang eksenang ito at lihim na sinabi, "Tingnan ang aking kapatid, maaari kanyang patayin." Ang kanyang kapatid na babae ay nagsanay ng martial arts sa loob ng maraming taon at bihasa sa mga sinaunang martial arts at kasanayan sa Sunda. Kahit na ang ilang mga seryosong martial arts masters ay hindi siya pantay na kalaban. Ngunit sa susunod na sandali, biglang nanlaki ang mga mata ni Steven. Kabanata 108. Masyadong mahina. Kasunod ng galit ni Charlie, ang kanyang katawan ay nag-flash sa gilid sa isang iglap, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang binti at sinipa ang Aushus A***, sinipa ang buong katawan. Halos malaglag ang panga ni Steven, blanko ang titig sa eksena, at bamulong, paano ito posible? Lalong nahiya si Ao Shu. Mula nang nagsanay ng martial arts, hindi pa siya napapahiya ng sobra,
at ang lugar kung saan sinipa ang kalaban ay sobrang nakakahiya isipin. Puno siya ng galit, at nang siya ay bumangon, ay magmadali na siya patungo kay Charlie. Napagpasyahan niya sa kanyang puso na dapat niya itong gawin at start bayaran ang presyo ngayon. Aosho, huminto ka ng mabilis. Huwag maging bastos kay G. Wade. Panipit. Sa sandaling ito, biglang isang lalaki na nasa edad na ang tumakbo at sinunggaban si Aoshu. Si Aoshu ay may magandang mukha ng kahihiyan at sumigaw, "Itay, lumayo ka sa daan, gusto ko siyang patayin. Maaari mo bang sipain ang aking A***? Hindi mo ba kilala si Lian Xiangxiu? Ang sakit pa ng puwet ko ngayon. Manahimik ka nga." Ang lalaking nasa katanghaliang lalaki ay tumingin kay Aoshu at pinagalitan. Pagkatapos, siya ay lumakad patungo kay Charlie na may isang mapagpakumbabang ekspresyon sa kanyang mukha, huminga ng malalim, at magalang na sinabi, "Mr. Wade, nakilala mo ang aking hindi mabisang anak na babae at pamangkin. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Pagbalik ko, hahayaan ko silang mag-isip tungkol dito." Panipit. Nag-freeze doon sina Aoshu at Steven, pinapanood ang eksenang ito sa hindi makapaniwala. Ang ama ay isang matataas na tao sa Oris City, paano siya magiging magalang sa batang ito? Nakilala ni Charlie ang lalaking nasa edad na. Dati, nang siya ay nagpunta sa Appraise kasama si Warnia, nakilala niya siya. Ang pangalan niya ay Chin Gang. Kaya tumango si Charlie at sinabing, "Mr. Si Steven at ang babaeng ito talaga dapat ay mas may disiplina." Panipit. Paulit-ulit na tumango si Chin Gang, sinamon ng tingin ang dalawa, at sinabing, "Halika rito at humingi ng tawad kay G. Wade. Hindi ako hihingi ng paumanhin sa B at starred sino ang sumipa sa aking A***. Kinulat ni Aoshu ang kanyang mga labi na may galit na ekspresyon sa mukha. Galit na saway ni Chin Gang, paumanhin. Kaagad. Ngayon. Panipit. Agad na nasiraan ng loob si Aoshu, kinagat ang kanyang mga ngipin sa kawalan ng katarungan, at binulong, "Pasensya ka na." Si Steven ay puno ng pagkairita at sinabi, "Tiyo, pinahiya ako ng batang ito sa kagustuhan, at pinalo ang aking kapatid. Kung hindi mo siya malinis, hayaan mo akong humingi ng tawad. Kung hindi ka makakalinas, may hahanap ako. Papatayin ko siya." Panipit. Na-snap. Malakas na sinampal ni Chin Gang ang kanyang mukha, at galit na sinabi, "B*****. Lumuhad ka kay G. Wade." Panipit. Sinampal si Steven ng mga gintong bituin sa kanyang mga mata, at damaloy ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Tinakpan niya ang mukha niya sa sobrang takot. Tuluyan siyang natigilan. Hindi niya alam kung paano mangyayari ang mga bagay at hinayaan siyang lumuhad sa publiko. Dahil dito nawala ang mukha ng pamilya Chin. Paano nila pag-uusapan ang tungkol sa prestihiyo sa Oris Hill City mula ngayon? Nagngisi ang ngipin ni Chin Gang at sumigaw, "Ikaw B at starred, alam mo ba na kung malaman ni G. Wade ang tungkol sa iyong Jade, hindi lamang ka papatayin, ngunit ang buong pamilya ng Chin ay papatayin." Panipit. Matapos nito, galit na galit siyang nag-alitan, "Akala ko kung bakit ang malas na kapalaran ng pamilya Chin kamakailan, at iba markang paywati ibang mga bagay ang sunod-sunod na nangyari. Ito pala ay ikaw, ang B at starred, ay nagdulot ng masama sa amin. Kung alam ito ng iyong lolo, ay pakain niya ang iyong mga binti sa mga aso." Panipit. Nang makita na seryoso ang kanyang tiyuhin, natakot si Steven, lumambot ang kanyang mga binti, at nakaluhod sa lupa. Mahigpit na sumigaw si Chin Gang, "Hindi ka pa rin humingi ng paumanhin kay G. Wade." "Oo, humihingi ako ng paumanhin," natakot na si Steven, at humingi ng paumanhin kay Charlie na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng sindik. Magalang na sinabi ni Chin Gang kay Charlie, "Mr. Wade, hindi ko alam kung paano ito harapin, nasiyahan ka ba?" Panipit. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, "Kalimutan ito mula nang lumuhad siya, at pagkatapos ay wala akong pakialam sa kanya." Ang pakiramdam ng Chin Gang ay gumaan, at dali-dali na nagtanong, "Mr. Wade, mayroon akong ibang itatanong sa iyo, matapos mawala ang Jade, maaari bang ibalik sa normal ang kapalaran ng aking pamilya Chin?" Panipit. Inisyo ni Charlie at sinabing, "Sa palagay mo maganda ito. Napakalakas ng Jade na ito na hindi lamang sa Steven nag-iisa.
Sa palagay ko, sa loob ng isang taon, marahil ay masisira ang iyong pamilya Chin. Kabanata 109. Natakot si Chin Gang sa sinabi ni Charlie. Anong ibig mong sabihin? Sobrang masakit ang presyo na ito, di ba? Ang mukha ni Chin Gang ay namutla bigla, at natagalan upang bumantong hininga. Wala pa akong nagagawa na mali sa aking buhay, at gumawa ako ng mabubuting gawain araw-araw. Paano ako makakapunta sa ganito? Panipi. Umiti si Charlie at sinabi, kaya't tila nais mong bilhin ang piraso ng topasyo sa huli dahil dito. Tumango si Chin Gang. Sa nakaraang taon, sinubukan niya ang lahat ng mga pamamaraan, ngunit wala sa mga ito ang gumana hanggang sa makilala niya si Charlie. Huling oras, naisip niyang alam lang ni Charlie kung paano mag-appraise ng mga kayamanan, at hindi gaanong binigyang pansin. Ngunit ngayon, talagang sinira ni Charlie ang kanyang masamang espiritu sa isang salita, na nagpaintindi sa kanya na si Charlie ay hindi naman isang ordinaryong tao, at ang pag-asang mailigtas ang pamilya Chin ay maaaring nasa Charlie. Kaagad, dali-dali niyang sinukbit ang mga kamao kay Charlie at nagmamakaawa, Mr. Wade, mangyaring tulungan mo ako. Panipi. Matapos magsalita, nagmadali siyang bumulong ng ilang mga salita sa katulong sa tabi niya, na agad na tumalikod at umalis. Umiti ng mahina si Charlie at sinabi, Mr. Chin, dapat mong solusyonan ang mga gawain ng iyong pamilya ng mag-isa. Panipi. Wala siyang gaanong pagkakaibigan sa pamilya Chin at nakipag-ugnay sa Chin Gang dati. Ano pa, na-offend din ni Steven sa harap niya ang sarili. Ang kinikilabutan na Aosho sa tabi niya ay medyo maganda. Ang maliit na batang babae ay may napakahusay na figure, kasama ang kanyang unahan na matambok at paatras, at ang kanyang matulis na pagkatao, medyo isang maliit na sili. Ngunit ano ang dapat gawin sa iyong sarili kung ikaw ay maganda o hindi? Ang isa ay hindi kanyang asawa, at ang isa ay hindi natutulog sa kanyang sarili. Sa makatuwid, walang dahilan si Charlie upang tulungan ang pamilya Chin. Gayunpaman, ang Chin Gang ay hindi nais na talikuran ang mahusay na pagkakataong ito upang may save ang pamilya, agad siyang yumuko at sinabi, nakikiusap ako kay Mr. na ipakita ang paraan. Tumingin si Chin Gang kay Charlie nang halos may pagkadyos, yumuko ng 70 degree, at inako ang isang labis na mapagpakumbabang poster. Ngunit nanatiling hindi gumalaw si Charlie. Nang makita na walang pakialam si Charlie, ang puso ni Chin Gang ay kumalabog at nakaluhod sa lupa. Sa sandaling ito, nakita ito ni Aosho sa tabi niya at lumuhad ng walang pag-aalangan. Lumuhad siya sa harapan ni Charlie at mapait na nagmakaawa, Mr. Wade, bigla ako at nagalit sa iyo ngayon lang. Mangyaring huwag itong dalhin sa iyong puso. Ang kapalaran ng aking Chin pamilya ay nasa iyong mga kamay, mangyaring tulong din. Panipi. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang ulo niya upang tignan si Steven na nakatulala. Kinampas niya ang mukha at sinampal, Steven. Ikaw ang naging sanhi nito. Inuwi mo ang kakaibang maruming bagay na iyon sa bahay, at pati na rin ang pamilya. Nadrag ka pababa, at kahit si G. Wade ay nasaktan ka, kaya mangyaring kumita ka kay G. Wade. Mangyaring, G. Wade. Panipi. Natakot talaga si Steven. Talagang hindi niya inaasahan na ang huling kapalaran ng pamilya Chin ay hindi kanais-nais, at ang kanyang dugo at magaan na sakuna ay sanhi ng piraso ng jade. Ngayon ay hindi na siya makakatakas sa paninisi at galit sa nag-iisang G. Wade na maaring malutas ang lahat. Takot talaga siyang umuwi, binugbog hanggang mamatay ng madla sa pamilya. Kaya't agad siyang lumuhad sa lupa at kumubkob kay Charlie, na nagmamakaawa, G, mali ako Mr. Ako na walang mata, hindi ko alam kung ano ang mabuti o masama, patawarin mo ako at tulungan mo kami. Chin pamilya, kukunin ko kayo. Pagkatapos nito, kinatok ni Steven ang kanyang ulo sa konkretong sahig, na tumunog. Sa oras na ito, ang katulong ni Chin Gang ay tumakbo pabalik at binigyan siya ng isang kahon ng regalo. Dali-dali itong ibinigay ni Chin Gang kay Charlie, magalang na iniabot ito kay Charlie, at mapagpakumbabang sinabi, Mr. Wade, ito ang pinakamahal na bracelet ng jade. Ang presyo ay higit sa 6 na milyon. Mangyaring Mr. Wade tanggapin ito. Panipi. Walang pakialam na sumulyap si Charlie sa red along nasa kamay ni Chin Gang.
Ito ay isang pinong jadeite old peat na yelo na pulse eres na may mahusay na ulo ng tubig at kristal na malinaw na tulad ng baso. Bagaman hindi ito kasing ganda ng kwintas na jade na ibinigay niya sa asawa niyang si Claire dati, halos napakahusay nito. Ang mga tao sa paligid ay tumingin ng diretso. Alam ng lahat ang pulse eres na ito. Ang pinakamahal na pulse eres sa rare earth ay may presyo na 6 na milyon. Tinanong talaga ni Chingang ang kanyang katulong na bilhin ito muli at ibigay kay Charlie, at nakiusap pa rin kay Charlie na tanggapin ito. Makikita kung gaano siya katindi upang makapag-alaga kay Charlie sa sandaling ito. Ano ang pagkatao ni Charlie? Kabanata 110. Nakatulala din ang biyenan ni Charlie, at hindi pa siya nakakaharap ng ganoong kamangha-manghang bagay sa kanyang buhay. Tumingin si Charlie sa Jack bracelet ngunit hindi ito tinanggap. Tumingin lamang siya sa Chingang na may mahinang ngiti, at sinabing, "Ms. Chen, paano mo malalaman na dapat magkaroon ako ng paraan upang malutas ang masamang espiritu?" Panipi. Sinabi ng Chingang na may pagka-Diyos, kung hindi ito magagawa ni G. Wade, walang sino man sa mundong ito ang makakagawa nito. Walang pakialam nang umiti si Charlie, totoo ang sinabi ng Chingang, mayroon talaga siyang paraan upang malutas ito. Ang 9 na malalim na makalangit na banal na kasulatan ay naitala ang ganitong uri ng masamang espiritu, at kung paano ito masira ay malinaw din na nakasulat doon. Sinulyapan ni Charlie ang bracelet ng jade at hindi ito kinuha. Tingnan ang Jack bracelet crystal bracelet na ito, kung ito ay isinusuot sa palso ng kanyang asawang si Claire, dapat itong napakaganda. Tulad ng para sa Chingang na ito. To be honest, hindi masamang tao. Hindi masakit na disiplinahin ang mga inapo ng pamilya, at ang krimen ay hindi humahantong sa kamatayan. Dahil nagmamakaawa siya sa kanyang sarili, hindi masakit na tulungan siya. Kaya sinabi ni Charlie, kaya't dahil ikaw ay isang taong mapagpakumbaba, makikita ko ang tungkol dito alang-alang sa iyo. Pagkatapos nito, inilapag niya ang pulse eres. Nang makita si Charlie na tanggapin ang pulse eres, tuwang-tuwa si Chingang at mabilis na yumuko sa kanya, Mr. Si Wade, ang pamilya Chin ay halos hindi makapagsalita sa Ores Hill City. Kung masisira mo ang masamang espiritu, G. Charlie, hindi malilimutan ng pamilyang Chin na ito ang iyong kabaitan at lalabas lahat kapag kailangan mo kami. Panipi. Ang karamihan ng tao sa paligid ay nasa isang kaguluhan, at lahat sila ay nagulat. Ang pamilyang Chin ay handang lumabas lahat. Nag-isip sandali si Charlie, at sinabing, kung ito ang kaso, tutulungan kita minsan, at ang pahinga ay nasa kapalaran ng pamilya ng Chin. Agad na pinilot ng ulo ang Chingang at nasabing excited Mr. Wade, please. Panipi. Humingi si Charlie ng isang piraso ng anting-anting na dilaw na papel at cinnabar mula sa katabing tindahan ng Antigo. Gumuhit siya ng ilang mga stroke sa dilaw na papel at ibinigay ito sa Chingang. Ilagay ang anting-anting na ito sa jade plug at dalhin sa bahay upang magsunog ng insenso araw-araw. Matapos ang 79 na araw, ang masamang espiritu ay tuluyang matatanggal. Panipi. Sa 7 o 79 na araw na ito, dapat iwasan ng pamilya ang pagpatay at dugo, at ang mga miyembro ng pamilya ay dapat maligo at magsunog ng insenso araw-araw. Tandaan. Sir, maaalala ko yan. Kinuha ng Chingang ang rune gamit ang parehong mga kamay ng may paggalang, at labis na nagpapasalamat kay Charlie. Maingat na idikit ang rune sa jade plug at ibabalot ito sa isang dilaw na bag ng papel. Pagkabalot pa lang nito, biglang naramdaman ni Steven ang gun sa kanyang katawan, tila nawala ang pagkairita ng kanyang buong katawan, at nagresko ang kanyang buong tao. Naramdaman din ng Chingang ang mga pagbabago sa kanyang katawan, at ang kanyang pag-iisip ay mas malinaw at mas komportable kaysa dati. Alam niyang gumana ang pamamaraan ni Charlie. Ito ay gumawa sa kanya bigla ecstatic. Sa kabutihang palad, nakita ko si Charlie, kung hindi man pagkatapos ngayon, ang pamilya Chin ay nasa desperado. Namangha si Irvin Jones sa kanyang tabi, at nang makita niyang natapos ang Chingang, dali-dali siyang lumipat ng isang mahiing mukha at yumuko kay Charlie na nakangiti. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Kailan sa palagay ko makakahanap ako ng magandang asawa? Panipi.
Kumunot ang noo ni Charlie at umiling, kung nais mong magpakasal sa isang magandang asawa, matutong maging isang lalaki muna. Nakatayo si Aoshu at naglabas ng chuckle. Kabanata 111. Si Qin Gang ay ngumiti ng may paggalang at sinabi, Mr. Wade, salamat sa iyong dakilang kabaitan sa pamilya Qin. Ang araw na ito ay medyo minamadali, at huli na upang maghanda. Maaari ko bang anyayahan si G. Wade na pumunta sa pamilya Qin bukas? Mag-host ng isang piging sa bahay upang personal kang aliwin, upang salamat sa iyong dakilang kabaitan. Panipi. Hindi, may iba pa ako. Malamig na umiling si Charlie, at sinabing, mga gawain ngayon, sa palagay ko marami pa kayong nagawang mabuting gawa. Ayokong maging masyadong pampubliko, intindihin. Panipi. Nagulat si Qin Gang, at paulit-ulit na tumango, naiintindihan ni Qin. Si G. Wade ay magiging kapaki-pakinabang sa pamilya Qin sa hinaharap, pumunta lamang sa Qin. Panipi. Matapos magsalita, mabilis niyang iniabot ang isang card na may dalang gintong card na may kanyang personal na numero ng mobile phone. Kinuha ito ni Charlie nang hindi tumitingin, tumalikod, at dinala ang matandang guro upang umalis. At ang Qin Gang ay patuloy na pinapanood silang dalawa na nawala bago tumitig kay Steven at galit na sinabi, mula ngayon sa Ores Hill kapag nakita mo si G. Wade, ikaw ay yumuko at babatiin siya, at huwag mo akong guluhin muli. Panipi. Sinabi ni Steven na nagdamdam, hindi ko alam na ang pagpunta sa kalye upang bumili ng isang bagay ay maaaring makasakit sa ulo ng isang master. Umisi si Aoshu sa tagiliran habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Charlie. Bagaman labis na hinahangaan niya si Charlie, halatang naalala niya pa rin ang pagsipa sa kanya ni Charlie sa kanyang puso. Para sa isang mapagmataas na batang babae, ang ganitong uri ng bagay ay hindi matatawaran. Bamantong hininga si Qin Gang at inalo siya, babae, huwag gumanti laban kay G. Wade, ngayon ang aming buong pamilya ay umaasa kay G. Wade. Maaari ba talaga siyang tumulong? Bulong ni Steven. Saway ni Qin Gang, kung nagsasalita ka ng kalokohan, babaliin ko ang iyong paa. Pinigilan ni Steven ang leeg niya, hindi nang ahas na sabihin pa. Mapait na tinapakan ni Aoshu ang kanyang mga paa, at sinabing, alam ko si tatay, hindi ko siya pitukunan. Ang pag-iisip ng kanyang katawan ay nangangati pa rin, nakaramdam siya ng galit at hindi komportable. Sayang nga, Qin Gang sighed, shaking his head. Nagulat na tinanong ni Aoshu, sayang. Sumulyap sa kanya ang Qin Gang at sinabing, sa kasamaang palad, si G. Wade ay may asawa na. Kung hindi man, sa palagay ko ay magiging mabuting kaibigan kayo. Panipi. Tay. Ano ang pinagsasabi mo? Sobrang nahiya at inis si Aoshu. Habang pabalik, labis pa rin ang pagtataka ni Jacob. Ang marangal na Qin Patriarch ay magalang sa kanyang manugang. Charlie, totoo ba ang mga bagay na sinabi mo sa Qin Gang? Nagduda si Jacob na ang kanyang manugang ay naging higit na mas kawang sa isang sinungaling. Charlie chuckled at sinabi, ito ay isang kalahating katotohanan, hindi lahat ng mga scammer ay nais na maglaro ng trick. Matapos marinig ito, laking gulat ni Jacob at pinagsabihan siya sa gulat, f***sake, naglakas loob ka na magsinungaling sa pamilya Qin, at nakatanggap ka ng napakahalagang bracelet. Paano kung matagpuan ng isang tao na bumalik ito at isiwalat ito? Hindi ba nila masisira ang bahay natin? Panipi. Umiling si Charlie at sinabi, hindi ito isang malaking pakikitungo, maibabalik mo sa kanila ang pulse errors, may patakaran ng batas, maaari pa ba nila akong patayin? Bamantong hininga si Jacob. Malinaw na nag-aalala siya, ngunit pagkatapos na isipin ito, wala nang ibang paraan. Maaari lamang siyang magsugal. Marahil ay talagang epektibo ang quack trick ni Charlie. Pagka-uwi, pumasok si Charlie sa kwarto at kinuha ang batong, kaligtasan at yaman, na natanggap mula kay Irvin Jones. At sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Charlie na ang tumataas na enerhiya ay tumagos sa kanyang katawan mula sa bato. Biglang nadama ni Charlie ang init, at ang buong dibdib at tiyan ay hindi komportable. Di nagtagal, ang mga layer ng pawis, halo-halong may itim na dumi, ay pinalabas mula sa katawan, at ang katawan ay labis na nakaka-relax.
Kabanata 112. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ni Charlie na may pagsabog ng enerhiya sa kanyang katawan na tumatakbo sa mga ugat. Ito ang aura. Nang tiningnan niya ulit ang bato, nalaman ni Charlie na ang bato ay naglalaman na ng aura, tulad ng isang ordinaryong bato. Pinatakbo ni Charlie ang pamamaraan ng paglilinang na naitala sa siyam na malalim na banal na kasulatan, at hindi makaguhit ng aura mula rito. Maaari lamang ibalik ni Charlie ang bato sa kanyang bulsa. Matalino, naramdaman niya na ang bagay na ito ay pambihira, ngunit dahil hindi niya ito mapag-aralan sa oras na ito, maghintay lamang siya hanggang sa mapabuti ang antas ng kanyang pagbubungkal. Nakaramdam ng malagkit sa buong paligid, nagmadaling naligo si Charlie. Nang matapos siyang maligo, lampas 5:00 na ng hapon. Tinawag siya ni Claire. Sa telepono, sinabi ni Claire kay Charlie na tinatalakay niya ang mga detalye ng proyekto sa Emgrand Group. Ang BMW 760 na binago 520 na binili ni Charlie para sa kanya ay nalimitahan ngayon. Hindi siya nagmaneho at nais na himukin siya ni Charlie ng 530. Sinundo siya ng Emgrand Group. Tikas na obligado si Charlie na tawagan ang asawa. Kaya't hiningi niya kaagad ang matandang lalaki para sa susi ng kotse, bumaba, at nagmaneho sa Emgrand Group. Pagdating sa baba, inilabas ni Charlie ang kanyang mobile phone at nag-dial kay Claire. Hindi sumagot si Claire ngunit mabilis na sumagot sa kanya sa WeChat. Charlie, nasa isang pagpupulong pa rin ako kasama ang proyekto ng koponan. Maaari mo akong hintayin sa baba ng sandali. Salamat. Okay, pagkatapos ay hihintayin kita sa ibaba. Matapos tumugon ni Charlie kay Claire, siya ay naninigarilyo sa labas ng kotse habang naghihintay. Sa oras na ito, tinawag siya ni Doris, ang vice-chairman ng Emgrand Group, at tinanong, G, nakapunta ka na ba sa Emgrand Group? Nagtataka na nagtanong si Charlie, paano mo malalaman? Sinabi ni Doris, nasa opisina ako, kaya nakikita ko ang iyong sasakyan. Tinaas ni Charlie ang kanyang ulo at sumulyap, pagkatapos ay ngumiti, naghahanap ka ba para may gawin sa akin? Sinabi ni Doris, ang dalaga ay nasa mga pagpupulong pa rin, at maaaring magtagal, kaya nais kong tanungin kung mayroon kang oras. Kung mayroon kang oras, nais kong magulat sa iyo tungkol sa kamakailang trabaho. Panipi. Saglit na nag-isip si Charlie. Hindi pa niya nag-aalaga ng mga gawain ng Emgrand Group kamakailan, kaya't hindi siya maaaring maging ignorante nito sa sobrang haba, kaya't sinabi niya, maghintay ka, babangon ako. Sinabi ni Doris, kung gayon dumiretso sa iyong tanggapan, at iuulat ko sa iyo sa iyong tanggapan. Iyon ang ginagawa ko. Matapos isabit ang telepono, pumasok si Charlie sa gusali, sumakay sa elevator, at dumiretso sa tanggapan ng chairman sa itaas na palapag. Nang maglakad siya palabas ng pintuan ng elevator at patungo sa opisina, biglang bumukas ang isang pinto sa likuran niya. Plano ni Elsa na pumunta sa banyo sa oras na ito, ngunit hindi niya inaasahan na makakakita ng pamilyar na pabalik nang umalis siya sa bahay. Hindi niya nakilala na ang figure na ito ay si Charlie, ngunit naramdaman na ang figure na ito ay halos kapareho ng mayaman sa antas ng Diyos sa YouTube. Maaari ba itong ang chairman na palaging gusto kong magkita sa wakas ay dumating? Nag-excite agad si Elsa. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing layunin ng pagpunta sa Ores Hill at Emgrand Group ay upang mapalapit sa misteryosong chairman, at pagkatapos ay magsumikap upang gawin siyang babae. Sa ganitong paraan, maaaring mapabuti ang buong pamilya Dong. Ito ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng buong pamilya, at ito rin ang sustento ng buong pamilya sa hinaharap. Gayunpaman, si Elsa ay labis ding nalulumbay. Nakarating na siya ng maraming araw, at hindi pa niya nakikita ang mukha ng chairman. Paano niya mabubuo ang isang relasyon sa chairman sa isang pangmatagalang direksyon? Kaya't nakikita ko ngayon ang likuran ng chairman, tuwang-tuwa si Elsa. Nagmamadali siyang lumakad ng ilang mga hakbang, sinundan si Charlie, nais na abutan upang kamustahin, at pagkatapos ay ipakilala ang kanyang sarili. Kabanata 113. Narinig ni Charlie ang mga yabag sa likuran niya, at ang kaliwang ilaw ay tumakip sa baso sa tabi niya, at biglang napagtanto na nasa likuran niya si Elsa. Masama. Kung pinapayagan siyang kilalanin siya ni Elsa, tiyak na iisipin siya bilang chairman ng Emgrand Group.
Baka isipin pa niya siya bilang young master ng Wade family. Malubhang masama ito. Kaya't, nang makita si Elsa na nais na abutin, mabilis siyang bumilis, pumasok sa tanggapan ng chairman, at nailok ang pinto. Hindi inaasahan ni Elsa na biglang magpapabilis ang kabilang partido, at nang dumating ang reaksyon upang maghabol, ang iba pang partido ay pumasok na sa opisina. Nang makita si Charlie na pumapasok sa opisina, si Elsa ay nabigo at bumulong sa isang mahinang tinig, "Kakaiba, bakit parang sadya na nagtatago sa akin ang chairman na ito?" Iniisip ito, hindi pa rin siya sumuko, kumatok sa pintuan, at sinabi, "Kumusta, Chairman, ako ang bagong direktor ng administrasyong Elsa, nais kong magulat sa iyo." Kusa namang binaba ni Charlie ang kanyang tinig at sumagot, "Nagulat ka na ba kay Doris? Hindi pinapayagan ng kumpanya ang pag-uulat ng leapfrog, hindi mo alam." Panipi. Paumanhin, tagapangulo, nakalimutan ko. Si Elsa ay natakot at kinakabahan, at naisip, ang chairman na ito ay napakatindi, galit ba siya sa ulat ng leapfrog, o ayaw na makita siya? Gayunpaman, hindi naglakas loob si Elsa na manatili sa pintuan ng tanggapan ni Charlie at walang pagpipilian kundi umalis. Narinig ni Charlie ang mga yapik ni Elsa na palayo ng palayo, at sa wakas ay umuenjeos ng maluwag. Halos kilalanin siya, delikado talaga. Mag-iisip siya bago dumating sa Emgrand Group sa hinaharap, at si Elsa ay executive director na ngayon ng Emgrand Group, at ang opisina ay nasa parehong palapag ng kanyang sarili. Sa ganitong paraan, masyadong malaki ang pagkakataong mahit siya. Ito ay nangyari na si Doris ay lumapit upang magulat sa kanya sa oras na ito. Sinabi sa kanya ni Charlie, "Doris, maaari kang mag-ayos para sa akin." Tumango si Doris, "Master, pangalanan mo ito." Sinabi ni Charlie, "Tulungan mo akong baguhin ang posisyon ni Elsa." Matapos magsalita, tinanong niya, "Sa aming kumpanya, anong posisyon ang hindi kailangang manatili sa opisina sa lahat ng oras?" "Sales, negosyo." Sumagot si Doris, "Ang dalawang posisyon na ito ay madalas na lumabas para sa negosyo, karaniwang wala sa kumpanya." "Sige." Tumango si Charlie at sinabi, "Kung gayon ilipat siya upang maging sales director." "Walang problema, sisimulan ko na ang pag-aayos kapag bumalik ako sa paglaon." Pumayag naman si Doris. Kasunod, tinalakay nina Doris at Charlie ang kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya. Ngayon, nagsimula na ang bagong proyekto ng 6 na bituin na hotel ng Emgrand Group. Ang site ay matatagpuan sa paanan ng Tuiten Mountain, na may magagandang tanawin at isang matikas na kapaligiran. Matapos makumplito ang hotel na ito ang magiging unang 6 na bituin na hotel sa Ores Hill, na labis na marangyang. Ang negosyong nauugnay sa hotel ay napakabilis na umuunlad. Inaasahang makukumpleto ito sa loob ng 2 taon at magagamit sa loob ng 2.5 taon. Sa pamamagitan ng pagkatapos, ang kakayahang kita ng Emgrand Group ay tataas sa isang bagong antas. Inatasan siya ni Charlie, "Kung ang aking asawa ay gumagawa ng mahusay na trabaho at may kakayahan sa paglilibang, maaari kang maglaan ng mas maraming negosyo sa kanya." Agad na sinabi ni Doris, "Makakasiguro ka, guro, tiyak na gagawin ko." Nang makita na malapit nang matapos ang pagpupulong ng kanyang asawa, sinabi ni Charlie kay Doris, "Pumunta ka at tawagan si Elsa sa iyong tanggapan ngayon, kukunin ko ang pagkakataong umalis." Nagmamadaling tumango si Doris, bumalik sa kanyang opisina, at tinawag si Elsa. Kabanata 114. Narinig na may kinalaman sa kanya si Doris, pumunta agad si Elsa sa kanyang tanggapan. Sa oras na ito, mabilis na bumaba si Charlie. Pagkababa pa lang niya, nakita niya si Claire na naglalakad palabas na may pagod na ekspresyon. Malinaw na naubos si Claire mula sa kooperasyon, at sinabi ng walang magawa, "Maraming bagay ngayon, hindi ako maaaring maging masyadong abala." Namamalungkot na tanong ni Charlie, "Dapat ko bang hatiin ang trabaho? O hindi mo lang ginawa?" Panipi. "Hindi yun gagana." Sinabi ni Claire, "Hindi pa matagal bago ako naging director, at ang aking pundasyon ay hindi matatag. Kailangan kong magtrabaho ng husto, kung hindi, siguradong papasok ang pinsan ko." Panipi. Sa pag-iisip kay Harold, hindi mapigilan ni Claire na makaramdam ng inis. Ang taong ito ay partikular na nakakainis, palaging kumakalaban sa kanya,
at palaging kagustuhan na gumawa ng mga bagay na nakakasakit sa iba at nagbigay sa kanila ng kawalan. Pabalik, isinara ni Claire ang kanyang mga mata sa sasakyan, at nakatuon si Charlie sa pagmamaneho nang hindi siya ginulo. Sa sandaling ito, sa tanggapan ni Doris, ipinaalam ni Doris kay Elsa ang bagong appointment. Medyo nagulat si Elsa. Hindi pa matagal bago niya tinanggap ang trabaho ng Chief Executive Officer, at ngayon ay inililipat sa mga benta. Bakit? Ipinaliwanag sa kanya ni Doris, sa palagay ko napakahusay mo, at ikaw ay may talento upang gumawa ng gawaing pang-administratibo sa kumpanya, at tiningnan ko ang iyong resume. Ang iyong pag-aaral sa universidad ay pamamahala ng negosyo at marketing, at ang benta ang pinakamahusay. Angkop para sa iyong posisyon, at ang mga benta ay mas mahalaga sa kumpanya. Kung gagawin mo ang trabahong ito ng maayos, magkakaroon ka ng mas mahusay na hinaharap. Panipi. Hindi nagsalita ng kalokohan si Doris. Ang mga posisyon sa pagbibenta ay mas mahalaga kaysa sa administrasyon. Ang benta ay ang kagawaran kung saan talagang nagbabayad ang kumpanya. Ang administrasyon ay isang katiwala ng kumpanya, na namamahala sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi masyadong nag-isip si Elsa, ngunit sa halip ay nadama niya na kung makakagawa siya ng isang mahusay na trabaho sa mga benta at magdala ng tunay na kita sa kumpanya, kung gayon ang chairman ng lupon ay dapat na magbayad ng higit na pansin sa kanya sa hinaharap. Kaya, ito ay isang mabuting bagay para sa kanya. Sa labas ng tanggapan ni Doris na masaya, ang unang ginawa ni Elsa ay ang tawagan ang kanyang mabuting kasintahan na si Claire. Sa sandaling kumonekta ang telepono, nasa sabik siyang sinabi, "Claire, inilipat ako sa sales director." Talaga, bigla namang nagalak si Claire, at sinabing, "Ang galing talaga nito. Ikaw ay isang talento sa pagbebenta, at ikaw ay may talento upang maging isang opisyal ng administratibo. Ngayon ay mayroon ka ng mas maraming silid na mapaglalaruan at makakagawa ng mahusay na mga nakamit." Panipi. Hehe. Tuwang-tuwa rin si Elsa, lumabo, bakit hindi tayo magkakasama sa hapunan upang magdiwang? Tawag mo rin kay Charlie. Panipi. Sinabi ni Claire na may kahihiyan, pareho kaming nakakauwi ngayon. To be honest, pagod na talaga ako ngayon. Maaari ba akong makakuha ng tseke ng ulan? Panipi. Alam ni Elsa na nagsumikap si Claire kamakailan, kaya't dali-dali niyang sinabi, Masyado kang nagtatrabaho ng huli. Madalas kang mag-overtime para sa mga pagpupulong, kaya bumalik ka at magpahinga ng maayos. Magsama-sama tayo pagkatapos mong matapos. Panipi. Sige. Sinabi ni Claire, kapag natapos ko ang aking trabaho sandali, magsama tayo. Umiti si Elsa at sinabing, deal na yan. Pagbaba ng telepono, naramdaman ni Elsa na medyo nawala. Wala siyang anumang totoong kaibigan sa Ores Hill, ang kaibig-ibig lamang ay si Claire. Ngayon ay lumipat siya sa posisyon ng sales director, ang entablado ay mas malaki. Ito ay isang magandang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili, ngunit hindi siya makahanap ng isang tao upang ipagdiwang ito. Tulad ng pag-ungol niya at pagbuntong hininga, biglang tumunog ang telepono. Si Harold pala ang tumawag. Kabanata 115. Pagkakita sa pagtawag ni Harold, ayaw itong kunin ni Elsa. Wala siyang magandang impression kay Harold, at nakikita niya na ang motibo ni Harold ay walang iba kundi ang mapalapit sa kanya at makamit ang hangarin na akitin siya. Gayunpaman, wala talaga siyang interes sa mga ganoong tao, kaya't binaba niya ng direkta ang telepono. Ngunit nagpersige si Harold. Matapos ang ilang magkakasunod na beses, atubiling kinuha ito ni Elsa at malamig na nagtanong, "Harold, okay ka lang ba?" Nagmamadaling sinabi ni Harold, "Elsa, narinig ko na inilipat ka sa sales director." Nagulat na nagtanong si Elsa, "Wow, ikaw ay may kaalam-alam." Umiti si Harold at sinabi, "Nagkaroon ako ng kaunting mga kaibigan na nagtatrabaho sa iyong Emran Group. Nakatanggap daw sila ng mga bagong tipanan mula sa kumpanya, kaya sinabi nila sa akin." Panipi. Yeah. Sinabi ni Elsa, "Ako na ngayon ang sales director. Binabati kita. Binabati kita." Tuwang-tuwa na sinabi ni Harold, ang posisyon na ito ay may tunay na lakas, at maraming kailangang gawin. Napakaswerte mo talaga sa oras na ito. Panipi. Magaan na sinabi ni Elsa, "Salamat." Sinabi ulit ni Harold, "Elsa, kita mo, matagal ka na sa Ores Hill, noong nakaraang oras sa Classic Mansion, ang kaguluhan ay hindi ka nais-nais,
upang maipahayag ang aking paghingi ng tawad, nais kong imbitahan ka ulit sa hapunan, ngayon lumipat ka ulit sa posisyon ng direktor ng pagbebenta. Ito ay isang masayang araw. Dapat itong ipagdiwang. Ano sa tingin mo? Sinabi ni Elsa, ngunit maaaring kailangan kong mag-overtime ngayong gabi. Sinabi ni Harold, Elsa, ang masayang kaganapan na ito ay dapat ipagdiwang sa oras. Kung hindi man, hindi mo mararamdaman ang kagalakan na ito bukas. Wala kang maraming kaibigan sa Ores Hill. Hindi ko rin hahanapin lamang ang isang lugar para sa aming dalawa na makapagdiwang, ano sa tingin mo? Bahagya namang naantig si Elsa. Upang maging matapat, gusto niya talagang magdiwang. Gayunpaman, hindi maaaring dumating si Claire, at hindi niya alam kung kanino dapat ipagdiwang ng ilang sandali. Ngayon na nagkusa si Harold na tumawag, maaari siyang ituring bilang pagbibigay sa kanyang sarili ng isang pagpipilian. Bagaman medyo mapagkunwari si Harold, mas mabuti para sa dalawang tao na magdiwang kaysa sa isa. Sa pag-iisip dito, sinabi ni Elsa, kung gayon maipapadala mo sa akin ang address. O sige, nakareserba na ako sa Ores Hill Hotel. Pagdating mo, i-report mo na lang ang pangalan ko. Panipi. Tumango si Elsa at sinabi, okay, pagkatapos ay magtatapos ako sa ilang sandali. Umalis si Elsa sa kumpanya at sumakay ng taxi sa Ores Hill Hotel. Bagaman hindi ito kasing ganda ng classic mansion, maaari itong ituring bilang isa sa mga nangungunang restoran sa Ores Hill. Sa oras na ito, si Harold ay nakasuot ng isang suit, inaayos ang kanyang may langis na ulo, at nakatayo sa pintuan na may banayad na pamamaraan, naghihintay kay Elsa. Gayunpaman, ang bendahe sa kanyang kamay ay ganap na nawasak ang kapaligiran na sadyang nilikha niya. Ang pang-itaas na casual na damit ni Elsa, ang pang-ilalim na pantal ng maong, isang tanawin ng kabataan, sa oras na siya ay lumabas ng kotse, naakit niya ang lahat ng kanyang mata. Mabilis na binati sila Harold at Euronyan at sinabing, Elsa, ang ganda mo ngayon, mangyaring pumasok, handa na kayong lahat. Salamat. Umiti ng magalang si Elsa. Nakaupo ang dalawa at dinagtagal ay inihain na ang pagkain. Tinanong ni Harold ang waiter na magdala ng isang bote ng pinakamataas na pulang alak at pinuri siya, Elsa, ngayon ay isang magandang araw, kaya't kailangan mong uminom ng isang bagay upang ipagdiwang. Nagmamadaling sinabi ni Elsa, huwag uminom ng alak, may iba pa tayo. Kumusta naman yan? Orihinal na nais ni Harold na samantalahin ang pagkakataon na lasingin si Elsa at tingnan kung makakahanap siya ng pagkakataong magsimula, ngunit tumanggi si Elsa na uminom kaagad na maisip niya ang ideyang ito, na labis na nabigo sa kanya. Kinaway ni Elsa ang kamay at sinabing, pasensya na Harold, hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya hindi na talaga ako umiinom. Iinom ako ng ilan kapag may pagkakataon ako sa susunod. Panipi. Kabanata 116. Sa katunayan, maaaring hulaan ni Elsa ang mga hangarin ni Harold, at ang kanyang kamalayan sa pagprotekta sa sarili ay medyo malakas, kaya't nagpasya siyang huwag uminom kasama si Harold ngayong gabi. Hindi mapigilan ni Harold na makaramdam ng pagkalungkot nang makita niya na hindi niya ito mahihikayat, ngunit hindi niya ito panang-ahas na ipakita ito. Tumango si Elsa, salamat sa pag-unawa. Sa sandaling ito, nakaupo sa mesa sa tabi nila, isang binata na mukhang banayad ang nakatitig kay Elsa magpakailanman. Pagpasok ni Elsa, naakit siya sa itsura at ugali ni Elsa. Sa kanyang opinyon, ang babaeng ito ay talagang napakaganda, at mayroon siyang isang pambihirang pag-uugali, tulad ng isang engkanto na darating sa mundo. Matapos ang pag-obserba ng ilang sandali at tuklasin na ang babaeng ito at ang lalaki sa tapat niya ay hindi isang mag-asawa, nagpasya ang binata na hindi niya dapat palalampasin ang pagkakataong ito. Makalipas ang ilang sandali, tumayo ang binata, lumakad sa mesa nina Elsa at Harold, at sinabi kay Elsa, Hoy ginang, mula nang pumasok ka sa hotel, nahulog ako sa iyo sa unang tingin. Hindi ko alam kung gusto mong manatili. Bigyan mo ako ng contact number. Panipi. Natigilan si Elsa. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang isang taong direktang nag-aaway. Napakainit din ni Harold. Saan umusbong ang kalokohan? Hindi mo ba nakita na kasama ko ang babaeng ito? Naglakas loob ka na lumapit at ligawan siya, ikaw king gustong mamatay. Kaya, bago magsalita si Elsa, malamig na sinabi niya, sino ka? Ano ang ginagawa mo dito sa aming hapag?
Panipi. Magaan ang sinabi ng binata, ano ang gagawin sa iyo kapag kausap ko ang babaeng ito? Pagkatapos nito, sinabi niya ulit kay Elsa, Lady, tinitigan lang kita ng matagal. Ayokong kunin ang kalayaan upang istorbohin ka, ngunit talagang naantig ako sa iyo. Pumunta ako dito dahil sa takot na makaligtaan ang oportunidad na ito, kaya't patawarin mo ako. Panipi. Sumabog agad si Harold. Anong uri ng aso, maglakas loob sa iyo Fritz King magnakaw ng isang babae sa akin. Kaya't agad siyang sumigaw, binalaan kita, mas makabubuting lumayo kung alam mo. Kung maglakas loob kang makipag-usap o sumilip, bibigyan ko ang mga mata ng aso mo. Panipi. Humarap ang binata kay Elsa at tinanong, ang kasintahan mo. Umiling si Elsa. Binaling ng binata ang kanyang ulo upang tumingin kay Harold, at sinabi, dahil hindi ka siya kasintahan, pagkatapos ay makumpisal ko sa magandang babaeng ito, wala itong kinalaman sa iyo, di ba? Inisya ni Harold at sinabing, ayoko na pinapanood mo siya, hindi mo siya mapapanood. Nakasimangot ang binata at sinabi, mukhang ang galing mo. Siniko ni Harold, boy, ako ay mula sa pamilyang Wilson, lumayo ka sa akin, huwag kang magdulot ng kaguluhan sa iyong sarili. Medyo naiinis si Elsa. Hindi niya ginusto ang direktang pagtatapat ng binatang ito. Pangalawa, hindi niya gusto ang ugali ni Harold na maging numero 1 sa buong mundo. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang mukha ng binata, nakatitig kay Harold at malamig na sinabi, what the hang pamilya Wilson ba? Ano ang hikaw ba? Binalaan kita, kung magpapanggap ka na masyadong nakikipag-chat sa akin, o hahayaan kong makita. Panipi. Agad nang umisi si Harold ng kanyang mga ngipin, at ang puso niya ay labis na nagalit. Kahit sino ay talagang maglakas loob na magpanggap na mapilit. Sa unang pag-anyaya niya kay Elsa sa hapunan, nawala ang mukha niya ng isang beses. Sa oras na ito, kung hindi siya bibigyan ng kaunting kulay, at pagkatapos ay napahiya muli sa mukha ni Elsa, mas walang silbi ang paghabol sa kanya. Iniisip ito, sinabi niya wala, kinuha ang bote ng alak sa mesa, at sumigaw, ano ang pinagsasabi mo dito? Mamamatay ka. Kung sabagay, bote ang tumama sa ulo ng binata. Sa isang putok, damaloy ang dugo ng kabilang partido. Kabanata 117. Ang binata ay binugbog sa kanya, at nahihilo siya at halos hindi mapaniwala. Ang mga tao sa paligid ay nagulat din sa biglaang paggamit ng bote ng alak. Napatingin si Harold sa binata na may dugo sa mukha at nginian, kung hindi ka makalabas, babaliin ko ang iyong binti. Umisi ang binata ng kanyang mga ngipin, tinakpan ang kanyang ulo, at sinabi, okay, mayroon kang lakas ng loob, hintayin mo ako. Pagkatapos nito, hinawakan ng binata ang putol na ulo niya at nagmamadaling tumakbo. Mapang-asar na tumawa si Harold, at sinabing, maloko, manggahas mo akong bantayin. Hindi ko nga rin tinanong, sino ang kinakatakutan ni Harold sa lungsod na ito. Panipi. Matapos magsalita, sadya niyang sinabi kay Elsa na may isang smug na hitsura, Elsa, may mga tulad na langaw saan man, huwag kang maapektuhan, ipagpatuloy natin ang pagkain at iwanan siya. Si Elsa ay hindi nasa mabuting kalagayan pagkatapos ng labis na pagkabalisa, tumango siya at hindi nagsalita. Sa panahon ng pagkain, sinubukan ni Harold na pasiglahin ang kapaligiran ng maraming beses, ngunit hindi ito nahuli ni Elsa. Sa kanyang mga mata, si Harold ay hindi lamang walang kakayahan ngunit medyo hindi rin mag-ingat. Ang ganoong lalaki ay hindi maaaring manatili sa kanyang mga mata. Orihinal na naisip ni Harold na sa pamamagitan ng pagtayo sa lalaking iyon ng diretso sa harap ni Elsa, ay dapat siyang mapasuko, ngunit hindi inaasahan na si Elsa ay tila naging mas kasuklam-suklam at naiinis sa kanya. Pinadama siya nito lalo na nalulumbay. Hindi niya inaasahan na ayaw ni Elsa ng mga lalaking gumagamit ng karahasan. Hindi ba ito ang bumaril sa sarili sa paa? Para sa isang pagkain, si Harold ay labis na nalulumbay. Katatapos lang niyang kumain, orihinal na nais niyang makipag-chat kay Elsa ng ilang mga salita upang madagdagan ang kanyang relasyon. Bilang isang resulta, sumimangot si Elsa at sinabi, gabi na, kailangan kong bumalik, salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Nanlumo si Harold at sinabi, kung gayon ihuhulog kita. Umiling si Elsa, hindi, mag-taxi lang ako.
Sa oras na ito nais lamang ni Elsa na mabilis na gumuhit ng isang linya kasama si Harold. Galit na galit si Harold at sinabi, kung gayon sasama ako sa iyo sa kotse, kung hindi man. Hindi tumanggi si Elsa, tumango, at bumangon at naglakad palabas. Nagmamadaling sumunod si Harold. Sinaksik niya ang kanyang tiyan at nais na gumawa ng isang romantikong petsa. Sinamantala niya ang pagkakataong magtapat kay Elsa, ngunit hindi niya inaasahan yun at start upang sirain ang lahat, wala ng pagkakataon, at tila nag-iwan siya ng hindi magandang impression kay Elsa. Kung makilala ko siya ulit, dapat ko siyang patayin. Mapait na nagmura si Harold. Sa sandaling ito, katatapos lamang kumain ni Charlie at naglilinis ng pinggan. Nag-aalala si Claire sa oras na ito. Charlie, mayroong isang dokumento ng quote ng taga-tustos sa aking bag, nakita mo na ito. Umiling si Charlie, hindi ko na hinawakan ang bag mo mula nang bumalik ako. Nag-isip sandali si Claire bago niya tinapik ang noo at sinabi, ang mga dokumento ay dapat na nahulog sa silid ng pagpupulong ng Emran Group. Kailangan kong gamitin ang mga ito bukas ng umaga. O maaari mo akong ihatid upang makuha ang mga ito. Panipi. Umiti si Charlie at sinabi, pagod na pagod ka. Magpahinga ka na. Kukunin ko ito para sa iyo. Panipi. Bamantong hininga si Claire at sinabing, pagod na pagod talaga ako, kaya mangyaring gawin ito para sa akin. Ang numero ng dokumento ay GAY20,191,101. Panipi. Iwinagayway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, hindi ito isang malaking deal. Pagkatapos nito, nagmaneho si Charlie sa Wilson Group. Dito, sina Harold at Elsa ay nakaalis lamang sa hotel at dumating sa tabi ng kalsada. Magsakay na sana si Elsa ng taxi, at sa oras na ito, 3 mga puting van ang nakapark sa gilid ng kalsada, at 1 dosenang malalakas na kalalakihan ang biglang bumaba at agresibong sumugod. Ang dosenang o kaya ang mga tao ay lahat ng itim na tela na nakamaskara, na may hawak na mga tubo na bakal, at narito sila upang humingi ng paghihiganti. Hindi maganda. Nang makita ni Harold ang maraming tao na tumatakbo papunta sa kanya, siya ay halos patay na sa gulat. Nakita rin ni Elsa ang eksenang ito, at namula ang mukha sa gulat. Nahulaan niya na ang grupong ito ng mga tao ay dapat ang binata na naghihiganti lang. Sa pagtingin sa postura na ito, natatakot siyang patayin siya ng mga ito. Oo nga, isang binata na may gasa sa kanyang ulo ang tumayo at sumigaw, *man, iyon ang B at starred. Panipi. Pagkahulog ng boses, agad na sumugod ang lahat kay Harold na may kautusan. Ako ay batang Panginoon ng pamilyang Wilson. Manggahas kang hawakan ako. Panipi. Nagulo si Harold at sumisigaw ng bongga. Isang malakas na lalaki ang ngumiti ng mapanghimasmasan at hinampas siya ng isang bakal na tubo nang siya ay umakyat. Kabanata 118. Takot na takot si Harold na halos basa na ang pantalon. Sa oras na ito, nabigla siya at biglang tinulak si Elsa palabas. Nagbigay ng isang si Elsa, at itinulak siya sa kabilang panig. Sinamantala ang pagkakataong ito, tumakbo si Harold sa kanyang sasakyan, binuksan ang pinto, at umupo. Pagkatapos ay pinaandar ang kotse at tumakas sa eksena ng walang pag-aalangan. Sisabog na si Elsa. Ang Harold na ito ay talagang isang B at starred. Siya mismo ang sanhi ng gulo, ngunit sa kritikal na sandali, siya, isang malaking tao, ay tinulak siya, isang babae, upang harangan ang baril at tumakas. Sa mundong ito, makakahanap ka ba ng pangalawang sa *M na tulad niya? Nang makitang tumakas si Harold, nagmura ang binata. Ito B at starred binagsak ang babae at tumakbo mag-isa. Sayang talaga. Panipi. Kung tutuusin, tinitigan niya si Elsa at malamig na sinabi, Beauty, tawagan mo yan B at starred bumalik sa akin, kung hindi man, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Panipi. Sumagot si Elsa, hindi ko siya kilala ng mabuti, mangyaring huwag mo akong isama sa iyong mga gawain. Itinuro ng binata ang kanyang ulo na hawak ang gasa at malamig na sinabi, *man, mayroon akong 16 na tahi sa aking ulo. Hindi ako makahinga, wala akong makakain. Kung hindi siya dumating upang isave ka, maaari mong sabihin sa akin. Ang pag-uwi at pagpapalam kay G ng cool para sa isang buong gabi ay ang kabayaran na kailangan mong bayaran. Panipi.
Sumabog si Elsa, paano mo ito magagawa? Ito ay iligal. Panipi. Iligal. Malamig na sinabi ng binata, ang mga salita ko ang panuntunan. Matapos malalaman mo kung ano ang legal at kung ano ang hindi. Panipi. Sandaling nakaramdam ng lamig si Elsa, at halos mapuksa siya ng gulat at kawalan ng pag-asa. Dali-dali niyang sinabi, tatawagan ko siya ngayon. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawag si Harold. Desperado si Harold sa pagmamaneho, iniisip na mas malayo siya makatakas, mas mabuti nang bigla niyang makita si Elsa na tumatawag sa kanya, at nanginginig ang kanyang puso. Ayan yun. Man, anong malas? Nakipag-ugnay din siya sa kanya at bumuo ng isang relasyon sa pamilya Dong, upang ang pamilya ay maaaring umakyat. Ayos lang ito, napinsala si Elsa. Gayunpaman, paano siya nangangahas na sagutin ang telepono sa oras na ito? Ang pagsagot sa telepono ay hindi hihigit sa pagbabalik, kahit na ang mga hanggal ay maaaring hulaan ang susunod na hakbang. Ngunit, mayroon ka pa bang buhay kapag bumalik ka? Agresibo ang gang at nagdadala din sila ng mga bakal na tubo, kahit na hindi nila ito buhayin, takot siyang ma-disable habang buhay. Mahalaga ang mga kababaihan, ngunit mas mahalaga ang buhay. Kaya't nagpasya siyang magpatuloy sa pagtakas, anuman ang tawag nito. Hindi makalusot si Elsa, at desperado siya. Nakiusap siya sa binata, maaari akong magbigay sa iyo ng pera, mangyaring pakawalan ako. Talagang wala ito sa aking negosyo. Panipi. Umisi ang binata at sinabi, ayoko ng pera mo. Gusto ko ang iyong katawan. Takot na takot si Elsa na alam niya na kung wala siyang ginawa, hindi siya papakawalan ng taong ito. Kaya't, habang ang ibang partido ay hindi nakabantay, kinagat niya ang kanyang mga ngipin na pilak at sinipa sa pagitan ng mga binti ng binata. Hindi inaasahan ng binata na maglakas loob siyang labanan. Siya ay sinipa ng diretso sa crotch, ang kanyang katawan ay gumalaw sa isang hiyawan ng sakit, at hindi sinasadyang winagaway ang kanyang kamay, sinaksak siya ng isang kutsilyo. Tatakas na sana si Elsa, nang maramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang hita, napasigaw siya at nahulog sa lupa. Isang matulis na punyal ang tumusok sa kanyang binti ng dumadaloy na dugo. Mabangong ginang, gusto mong tumakbo. Nagalit ang binata at hinawakan siya sa buhok, at sinabing Minas, binabati kita, nagalit ako sa tagumpay mo. Ngayong gabi, maaalagaan ka namin ng aking kapatid. Panipi. Tumulo si Elsa ng 2 linya ng luha sa kawalan ng pag-asa. Inihayag niya ang kanyang parusang kamatayan sa kanyang puso. Alam niya na hindi siya papayagan ng binata na ito, at natatakot siyang mamatay talaga siya sa kanyang mga kamay. Sa kasong ito, imposible para sa sino man na isave siya. Hindi niya napansin na sa oras na ito, isang itim na kotse ng BMW ang unti-unting lumalapit. Si Charlie, na nagmamaneho, ay nakita siya ng isang sulyap, biglang nakasimangot. Kabanata 119. Si Elsa ay nagdusa ng matinding sakit sa kanyang binti, desperado sa kanyang puso, at patuloy na umaagos ang luha. Nang makita ang kanyang magandang mukha na may ulan sa mga bulaklak ng peras, ang binata ay naging masama, napalunok ng husto, at lumabo, isakay mo siya sa kotse. May isang nagboss sa tabi niya, guro, kailan tayo darating muli na may ganitong kagandahang? Malamig na sinabi ng binata, kapag tapos na ako, pabayaan ka na. Matapos magsalita, inabot niya ito upang hawakan siya at sumakay sa kotse. Sa sandaling ito, bigla niyang narinig ang maraming mga nakalulungkot na hiyawan mula sa periphery. Ano? Bigla, maraming mga hiyawan ang marahas na tunog. Galit na itinaas ng binata ang kanyang ulo at malakas na sumigaw, ano ang problema? Ngunit nang siya ay tumangala, bigla siyang nakaramdam ng isang malakas na hangin na tumama sa pintuan. Bago pa siya makaiwas, naramdaman niya ang matalim na sakit sa kanyang mukha, isang martilyo ang sumabog sa buong mata niya, kumalas ang tulay ng kanyang ilong, at biglang sumabog ang mga nosebleed. Tulad ng isang sledgehammer na pumutok sa kanyang ulo, ang binata ay sumigaw sa sakit, ang kanyang katawan ay bumagsak at nahulog pabalik. Nang siya ay nahulog, nakita niya ang maraming mga kasabwat sa likuran niya, nakahiga sa lupa tulad ng isang patay na aso, lahat ay walang galaw. Tinaas ni Elsa ang ulo sa sobrang takot, biglang nanlaki ang magagandang mata.
Nakita niya ang isang tao na nakasuot ng itim na maskara na nakatayo sa harapan niya, ang mga mata nitong kasing lamig ng kutsilyo. Si Elsa ay nagulat at natuwa, at bulalas sa kanyang puso, sino siya? Narito ba siya upang iligtas siya? Oo, dapat nandito siya upang iligtas siya. Duguan ang mukha ng kabataan, at nahulog sa lupa at hindi makabangon. Ang taong ito ay bumaril ng napakabilis, at sa isang sulap ng isang mata, ang apat na tao ay pinakawalan. Ang natitirang mga maskadong tao ay gumanti ng ilang segundo, nagmamadali sa kanya habang umuungal, at tumatawag sa kanilang mga kasama. Ikaw, sino ka? Naupo si Elsa sa lupa, nakatingala sa harap niya. Hindi sumagot ang taong ito, ngunit mabilis na kinuha siya at tumakbo papasok ng eskinita. Humihingal si Elsa, tumibok ang puso, gulat na gulat pa rin siya. Sa likuran niya ay dumating ang mga mahigpit na sigaw ng mga brawny men at ang dagandong ng mga motorsiklo, malinaw na hinahabol ang mga ito ng buong lakas. Ang sumipol na hangin ay sumabog sa kanyang mukha, si Elsa ay nawalan ng labis na dugo sa kanyang mga binti, at, kaakibat ng gulat, kayakap lamang niya ng mahina ang taong ito. Para sa ilang kadahilanan, malabo niyang nadama na ang hininga ng taong ito ay tila pamilyar. Ngunit hindi niya alam na ang misteryosong lalaking yumakap sa kanya ay ang asawa ng kanyang mabuting kasintahan, si Charlie. Dumaan si Charlie dito, ngunit nagkataong nakita niyang napapaligiran si Elsa. Natatakot siyang magkaroon ng isang bagay na seryoso si Elsa, kaya't nagsuot siya ng maskara at sinagip upang iligtas. Matapos mabago ng sinag ng espiritong enerhiya mula sa puting bato, ang mga kasanayan ni Charlie ay naging napakahusay, at ang bilis ay mas mabilis kaysa dati. Bilang karagdagan, maraming mga eskinita dito, mabilis na itinapon ni Charlie ang mga naghabol na sundalo. Niyakap niya si Elsa at tumakbo ng mahabang distansya bago dumating sa kailaliman ng isang park bago huminto. Gabi na at ang mga halaman ay siksik sa kailaliman ng parke. Kahit na mahuli ng kalaban, maaari nilang itago ang kanilang mga bakas. Inilagay niya sa lupa si Elsa at kumunat ang noo nang makita niyang namantsahan ng pula ang dugo sa pantalon. Bagaman maraming dugo ang nawala sa dugo kay Elsa, nagawa niyang manatiling gising, mapatla at nagpapasalamat, salamat sa pagligtas sa akin. Sino ka? Kabanata 120. Sinulyapan siya ni Charlie ngunit hindi umimik. Hindi pa siya humamak sa kanya, kahit na ihayag niya ang kanyang totoong mga kulay, ano ang punto? Nakakainis lang. Sa makatuwid, mas mahusay na itago hanggang sa wakas. Bukod dito, hindi niya espesyal na inalagaan si Elsa, inalagaan lamang niya ang mukha ng kanyang asawa na si Claire bago niya ito sinubukan na iligtas. Nang makita na walang imak si Charlie, naintindihan din ni Elsa kung ano ang ibig sabihin ng kabilang partido, at alam na ang ibang partido ay hindi nais na ibunyag ang pagkakakilanlan, kaya't nahihiya siyang magtanong pa. Ngunit siya ay may isang malakas na personalidad, hindi ang uri ng babaeng kumakapit sa mga kalalakihan. Dahil nailigtas siya ng kabilang partido, ngunit hindi siya nagpapasalamat dito, palagi niyang nararamdaman na may utang siya sa kanyang puso. Tulad ng kagustuhan ni Elsa na magtanong, nakarinig siya ng isang paos at malamig na boses sa kanyang tainga. Tanggalin mo ang pantalon mo. Nagtatakang napaangat ang ulo ni Elsa at nakita ang mga mata ng lalaking nakamaskara na nakatingin sa kanyang katawan, at bigla siyang nagalit. Naisip na makatakas sa bibig ng tigre, ngunit nahulog muli sa lungga ng lobo. Ito ay isang ilang, at ang kalaban ay napakasanay, kahit na sumisigaw siya sa langit, hindi siya makakatakas sa mga mahigpit na hawak. Sa kawalan ng pag-asa, ngumisi si Elsa at sinabi ng mahigpit, "Huwag mo akong hawakan, hinding-hindi ako mapahiya. Kung maglakas loob ka na gumawa sa akin, mas gugustuhin kong mamatay." Panipit. Nagulat si Charlie, sadyang pinipigilan ang boses, tinuro ang kanyang paa, at sinabing, "Ang iyong hamstring ay nasugatan, at ang sugat ay malapit sa aorta. Kung hindi ito nagamot sa oras, maaari itong hindi paganahin. Ngayon kung hindi titigil ang pagdurugo, magpapadala ito sa iyo sa isang pagkawala ng malay. Kung sasabihin mo ang ospital, siguradong huli na upang makapunta sa ospital, ano ang sasabihin mo?" Panipit. Nagtatakang tumingin sa kanya si Elsa, biglang nag-init ang pisngi. Naisip niya na ang ibang partido ay nais na maging masuway sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan.
Nang makita si Elsa na nakatitig sa kanya na tulala, bumantong hininga si Charlie sa kanyang puso. Mahinahong tinanong siya ni Elsa, "Maaari mo ba akong tulungan na itigil ang pagdurugo?" Tumango si Charlie at sinabing, "Nag-aral ako ng tradisyonal na gamot at maaaring gumamit ng mga diskarte sa acupuncture upang ihinto ang pagdurugo at pabagalin ang pinsala. Pagkatapos ay magkakaroon ka ng oras upang pumunta sa ospital para sa follow-up na paggamot." Panipi. Salamat. Namula ang mukha ni Elsa, ang kanyang boses ay hindi maririnig tulad ng isang lamok. Hindi niya maiwasang masulyap sa kanyang sugat, ang kanyang puso ay labis na nagkasalungatan. Ang pinsala na ito ay walang kinikilingan, sa itaas lamang na hita, at kailangan niyang habarin ang iyong pantalon. Ngunit kung hinubad niya ito, hindi ba siya makikita sa kabilang panig? Napakahigpit ng pag-aalaga ng pamilya Dong, at hindi nakikipag-ugnayan si Elsa sa ibang mga kalalakihan, pabayaan ang mga kalalakihan na hawakan ang kanyang katawan. Bukod dito, ang pamilyang Dong ay may isang doktor ng pamilya na isang kilalang doktor sa kanluran. Hindi siya naniniwala na ang acupuncture lamang ang makakapigil sa pagdurugo at pagalingin ng mga pinsala. Nag-isip sandali si Elsa, at tinanggihan, "Salamat sa iyong kabaitan, ngunit mangyaring ipadala mo na ako sa ospital, sa palagay ko mahawakan ko ito." Nakasimangot si Charlie, paano hindi niya alam kung ano ang iniisip ng kabilang partido. Dapat napakiramdam ni Elsa na hindi siya nasugatan hanggang sa mamatay ngayon, kaya nais niyang pumunta muna sa ospital. Ngunit alam niya na ang dahilan na hindi niya naramdaman ang seryoso ngayon sa ngayon ay dahil lihim siyang nag-injected ng bakas ng kapangyarihang espiritual sa kanyang katawan nang hawak niya ito. Kung hindi man, paano siya makakaligtas hanggang ngayon, na nawalan ng labis na dugo at namatay? Nang makita na hindi nagsalita si Charlie, naniniwala si Elsa na ang pinsala ay hindi dapat gaanong seryoso, kaya't nais niyang tumayo. Ngunit sa sandaling lumipat siya, bumuka ang sugat, at sumabog ang dugo. Naging malambot ang katawan ni Elsa, naupo siya sa lupa na nahihilo, ang mukha nito ay sobrang pamumutla. Sumimangot si Charlie at sinabi, "Sinabi ko lang na kung lilipat ka, siguradong masisira ang binti na ito. Kahit na pumunta ka sa ospital, walang paraan upang magamot ito. Hindi nabanggitin na nawalan ka ng labis na dugo. Posibleng mamatay sa pagkabigla ng hindi naghihintay na dumating ang ambulansya. Maaari kang pumili kung gagamot ito ngayon o mamatay."